natin yung humanistic theory. Ayan. So, sa humanistic theory, so sabi nga dun sa recorded session natin, meron tayong dalawa. Si Carl Rogers at si Abraham Maslow. So, yung kay Carl Rogers, ito yung tinatawag nating person-centered theory, or what we call the phenomenological theory. At yung isang theory under humanistic ay yung kay Abraham Maslow. Yan. So sikat sa dun sa hierarchy of needs. O yung tinatawag natin motivational theory. Yan. So dalawa lang sila dito under the humanistic theory. At ang sinasabi lang naman ni humanistic theory, kino-consider nila ang person as a whole. So this is more on understanding the behavior, rather than explaining the behavior. And tinitreat natin dito yung individual as a unique individual. Ayan. So kung papansinin natin so na-discuss naman nung nakaraan dun sa recorded session yung about kay psychodynamic So psychodynamic ito yung mga mahilig na tingnan yung nakaraan ng isang bata o ng isang tao para malaman yung personality. And mostly ang psychodynamic nagpo-focus sa on the conscious and unconscious motivation. While dito sa humanistic theory, so tinitingnan lang natin yung tao as a unique, we understand rather than explaining the behavior of the person, and they consider them as a whole. Ayan. So unahin natin sa humanistic theory yung kay Carl Rogers, the person-centered theory. Nga pala pag nag-end itong ating platform, mag-e-end kasi sa every 40 minutes kasi limited time lang itong sa Zoom. So pag nag-end, pasok po ulit tayo. Pa? So kay Carl Rogers. Ayan. So si Carl Rogers so naniniwala siya na ang bawat tao ay dumadaan sa tinatawag na formative tendency. Ayan. So sinasabi niya, so lahat ng bagay sa mundo, maging tao man yan, o anumang bagay, ay may tendency na mag-evolve into simplest form to a more complex form. So ganyan yung paniniwala ni Carl Rogers. So lahat may tendency to evolve from simple forms to more complex forms And at ang pinakang layunin natin bilang isang tao ay yung makamit daw natin yung tinatawag na actualizing tendency. Okay? So when we say actualizing tendency, this is the tendency to fulfill our own potentials. So lahat ng tao mayroon daw ganitong tendency na gusto nating ma-fulfill yung ating own potentials. And ito yung isa sa mga nagiging motivation natin sa buhay. Itong tinatawag na actualizing tendency. So pagkapanganak habang tumatanda, following the formative tendency, eventually nakakapag-create tayo ng awareness. At yung awareness na yon will become our sense of self. Ako ito. At dyan papasok yung tinatawag nating halagang konsepto na nasa person-centered theory, yung tinatawag nating self-concept. So pag sinabi nating self-concept, so ito it includes all aspects
of one's being. So yung pangkalahatan natin bilang isang tao. And this includes one's experience that are perceived in awareness by the individual. So ito yung tipong limited lang kung ano ang aware tayo. So ideally dapat mabuo ay congruent o parehas sa self na meron tayo as organism called the organismic self or organismic self or the real self. So dapat daw mabuo sa ating sarili yung tinatawag na congruence. Ayan. So ibig sabihin pag sinabi nating congruence, akma yung ating self-concept doon sa tinatawag nating organismic self. Sorry. So self-concept is equals to organismic self. Para masabi nating tayo ay nandoon sa pagiging congruence. So pag sinabi nating organismic self, ano ba yung organismic self? So ito nga yung tinatawag din nating the real self. Okay? So organismic self, kung ano ka talaga. Okay? This includes everything about us that we are aware. So, like for example, yung ating personality traits. At pwede din pumasok dito yung mga bagay na maaari din tayong hindi aware. Ayan. So, kailangan daw akma, tugma, yung self-concept and the organismic self natin. So, when we say self-concept, ito yung aware tayo kung sino tayo. And the organismic self or the real self, ito yung this includes everything na maaring aware tayo at maaring hindi rin tayo aware. At kailangan mag-aakma yung dalawa para masasabi natin siya ay congruence. Okay? At dito nagkakaroon ng problema kung hindi nagiging congruent si organismic self and si real o si organismic self. At dan papasok yung tinatawag nating incongruence. Okay? So ibig sabihin pag sinabi nating incongruence, hindi lapat ang self-concept doon sa organismic self. At dyan, magkakaroon tayo ng mga problema pagdating sa ating personality. Okay? At dahil nga hindi congruent yung dalawa, diyan papasok yung tinatawag nating barriers of psychological health. Ayan. Ayan. So dito sa konsepto ni Carl Rogers, may tinawag sang positive regard. Ayan. So pag sinabi nating positive regard, so ito yung pamamaraan na kung saan tinatanggap natin ang isang tao kung sino siya, minamahal natin ang tao kung sino siya at kung ano siya. Okay? So that's the positive regard. Okay? So sa positive regard, people regard us in the way that affirms our worth. Refers to being loved and accepted for who one is. Ayan, so kung paano ka tinatanggap ng mga taong nasa paligid mo. And pag naramdaman mo ito, so maaring tumaas yung worth and value natin as a person. Ayan. So dapat daw makaramdam tayo nung tinatawag na positive regard. And nagkakaroon lang ng problema kung ang positive regard ay nagkakaroon ng kondisyon. That's what we call the conditional positive regard.
So parang bago ka nila tanggapin, bago ka nila mahalin, kailangan meron ka munang susundin na kondisyon. Okay? So this is given only under certain circumstances. Yan. So maaring sabihin niyang pag ginawa mo to, bibigyan kita ng positive regard. Okay? So let's say for example, anak, ikaw ay mag-aral ka ng engineer. Ayan, para maging proud kami sa iyo. So may kondisyon, bago sa maging proud dun sa anak, kailangan mag-aral muna sa ng pagiging isang engineer. So may kondisyon bago ma-recognize ang worth ng isang tao. Okay? At ito may certain effects pag ito yung ginamit natin. Okay? So may epekto ito dun sa personality mismo ng isang tao. Okay? Kasi nangyayari, nagkakaroon kasi tayo ng kondisyon bago ma-recognize yung worth mo as a person. Okay? At kapag hindi niya na-meet yung kondisyon, eventually, magkakaroon siya ng pagdududa sa kanyang sarili. Okay? Yung pagdududa ng value niya as a person at maaring maging dahilan nito para bumaba yung tinatawag nating self-worth. Okay? At magiging source ito ng problema pagdating sa ating personality. At dito napapasok yung tinatawag nating condition of worth. Okay? So when we say condition of worth, these are conditions we think we must meet in order for other people to accept us worthy of their love or positive regard. Ayan. So dito napapasok yung mga condition na dapat ay meron kang susundin in order na matanggap ka nila bilang isang tao. Okay? So mahirapan kang hanapin at tanggapin yung iyong mismong organismic self. Kasi laging nandyan yung pressure from the outside world o sa mga taong nakapaligid sa iyo. Na kailangan may ma-meet ka muna para may ma-meet kang mga kondisyon para magkaroon ka ng worth as a person. So, dahil dyan, nagkakaroon tayo ng malakas na ideal version of ourselves or what we call the ideal self. Ayan. So, dahil masyadong kumbaga mataas yung standard ng mga taong nasa paligid, ito na nga yung tinatawag na condition of worth. So, mas tumataas yung ideal self natin. Dapat ganito ako. Dapat magaling ako. Kasi pag hindi ko ginawa to, hindi ako matatanggap ng mga taong nasa paligid ko. Okay? So, that's the ideal self. Okay? So, as a result, dahil malakas ang kanyang ideal self at hindi na siya nagiging realistic kasi nga masyado nang mataas hindi na siya tumutugma doon sa ating organismic self or our real self. So nagkakaroon siya ng discrepancy at saan papasok din yung tinatawag nating incongruence. So incongruent na sa ideal self and the organismic self. At kapag may incongruence, nagkakaroon na tayo dyan ng mga tinatawag na anxiety. Alam niya na hindi siya ang ideal self niya. So masyadong malayo. At kapag ang ideal self niya ay di masyadong na-incorporate sa self-concept at hindi nga parehas doon sa tinatawag nating organismic self, so maaaring one day baka masira yung ganoong klaseng ilusyon na ipinut up niya sa kanyang sarili at magigisa at doon magiging prone sa pagkakaroon ng anxiety. Okay? So, at kapag naranasan natin yung incongruence. Ayan. So,
dito lalabas yung tinatawag nating defensiveness. Okay? So, this happen when there is incongruence. Ayan. At dito may mga ginagamit na tayong pamaraan. Na defensiveness, yung tinatawag nating distortion and denial. Ayan. So dahil nga masyado ng mataas yung pagtingin mo, yung ideal self mo, kumpara dun sa organismic self mo. May mga pagkakataon na gumagamit tayo ng distortion. Na kung saan yung experience mo, ay parang dino-distort mo yung sarili mo, hindi ako ito. Dahil nga incongruence na yung pagtingin mo doon sa iyong ideal self and the organismic self. So dinidistort mo yung sarili mo na ako itong nakikita ko sa sarili ko ay hindi ako ito. Nagkakaroon siya ng distortion. O sometimes nagkakaroon ka ng denial na hindi naman talaga ako ito. Kasi ito ay dala lang noong dala lang ng conditions of birth ng mga taong nasa paligid. Okay? Dahil ganito yung conditions na pinuput up nila sa akin. Okay? So nagkakaroon tayo ng denial. And kapag nagkaroon ng ganitong mga cases, nagkaroon ng distortion sa personality mo, nagkaroon na ng denial, so maaring magkaroon ng disorganized personality. And ito yung usually nagiging source nga daw noong pagkakaroon ng mga mood disorder, mga schizophrenia, kasi hindi lapat yung organismic self from the ideal self. Okay? As si Horney, gumamit siya ng psychotherapy. Yan. So, dito sa psychotherapy, o yung tinatawag nating Horneyan psychotherapy. So, ang sinasabi lang naman dito, kailangan daw, unang-una, naparamdam natin dun sa tao, yung pagiging genuineness. Ayan. So, mismong si therapist dapat ay congruent yung kanyang organismic self and the self-concept. Kasi kung may discrepancy, maaring hindi niya mapapakita yung pagiging genuine doon sa tao. So kasi pag genuine ka, makakapagbigay ka ng unconditional positive regard. So pag sinabi nating unconditional, so walang condition. Binibigay lang natin, tinatanggap natin siya talaga as kung ano siya o kung sino siya. Okay? So, at kapag nangyari yon, nakita ni client na si therapist ay talagang genuine, so maaaring maisip ni client na okay lang pala na maging honest ako, maging open ako sa aking experience, sa aking sarili. At experience dun sa kanyang sarili na kasi nakita niya na tinatanggap siya noong mismong therapist. So kasi nagkaroon na siya ng idea na hindi na niya kailangan taasan masyado ang kanyang self-concept or the ideal self kasi matatanggap naman siya ng taong nasa paligid niya, which is the therapist. Okay? So kumbaga nandun na yung pagiging open niya until hanggang makamit niya yung pagiging congruent ng kanyang self-concept and organismic self. Okay? So kapag nakita natin na si client o yung isang individual ay nagkaroon na ng positive self-regard. Ayan. So ito na yung sign na siya ay naka-move on na o okay na doon sa kanyang pinagdadaanan. Okay? So positive self-regard. So yun yung pinakamagandang sign na naka-move on na siya doon sa pagkakaroon ng incongruence. So when we say positive self-regard, so hindi na natin kailangan ng ibang tao for the positive regard. Siya na mismo o iyong sarili na yung tatanggap sa iyo. Okay? And another
hindi lang sa pagiging genuine, so kailangan nandyan din yung pagiging empathic o yung empathy ng therapist doon sa individual. And syempre, hindi dapat mawawala yung acceptance. Okay? So, yan yung ating kay Carl Rogers, the person-centered theory. Ayan. So, may tanong. Sir, may hard copy po kayo ng presentation natin today. Sige, i-sesend ko din sa inyo yung complete discussion, o yung nilalaman ng bawat topic, Okay? So, yan pa, yung sa person-centered theory. So, under po yan ng humanistic theory. Ayan. So, yun lang naman yung mga tatandaan nyo. The self-concept, organismic self, kailangan congruence. At kung nagkaroon ng incongruence, maaring hindi tumugma, tumataas yung pagkakaroon natin ng ideal self. Ayan. And naapektuhan siya, doon sa pagkakaroon ng conditional positive regard, which leads to conditions of worth. Ayan. Okay? So another, may tanong ba kayo dito kay Rogers? Carl Rogers. Okay. Okay, sige. So ngayon, dumako tayo sa isa pang humanistic theory. Naintindihan ba yung ating person-centered? Sir, Yes, yan sir. po. Ay, sir, question lang po. Apo. Yan po kay Carl Rogers, tsaka yung kay Abraham Maslow, dun siya sa humanistic theory. Yung pong sinan nyo na yesterday, ano naman po yun? Under po siya ng... Yung Yung psychodynamic, Simon kaila Freud. Sigmund Freud, apo. Sa psychodynamic theory. Ayan. Psychodynamic theory. Okay. Mm. Ano po pinakaiba po nung dalawa? Ang psychodynamic theory kasi mas mahilig kasi bumalik sa early experience ng childhood. Binabalikan nila ang early experience ng isang tao para ma-explain ang personality. At usually, nag-focus kasi ang psychodynamic theory doon sa conscious and unconscious experiences ng isang tao. Okay? So kung papansinin niyo from psychoanalytic, analytical, individual psychology, psychosocial theory, psychoanalytic social theory ni Karen Horney, makikita natin laging binabalikan nila yung pagkabata ng isang tao para i-relate natin bakit sa ganito, bakit ganito yung kanyang personality yung ipinapakita. Siguro nung bata pa, ganito siya. Nakaranas siya ng ganito. Nakaranas siyang, for example, yung kay Karen Horney, so maaring, kasi ang tinitingnan natin dito yung affection ng mga taong nasa paligid niya, love and affection. Maaring hindi sa pinakitaan ng love and affection ng bata pa siya. Kaya ganito yung kanyang pag-uugali o ganito yung kanyang behavior. So more on pagbabalik sa early childhood experience using the conscious and unconscious motivation. So the dynamic relations between conscious and unconscious. Ayan. So humanistic naman, more on tinitingnan natin yung pagkatao ng isang tao as a whole. Okay? We understand rather than explaining. So inuunawa natin ng mabuti. Yung pagkatao ng isang tao. Okay? And tinitreat natin dito na ang isang individual ay unique, magkakaiba. Kasi sa psychodynamic, tulad nung kay Simon Freud, so parang tinitingnan niya ang isang individual na meron siyang tulad-tulad na personality kasi nag-focus sa dun sa id, ego, superego, So same lang daw, hindi tulad dito sa humanistic, may iba't iba siyang katangian. Okay? So yun po.
Okay? Okay po. Thank you po. So now, go tayo doon sa motivational theory, hierarchy of needs. So, halos naman lahat sa inyo, very familiar dito. So, ito nga yung, sabi ng iba, favorite daw nila na gamitin ng theory. The motivational or hierarchy of needs. Okay. So sinasabi ni Abraham Maslow, human beings are interested in growing rather than restoring creation. So mas interested in growing rather than restoring balance and avoiding prostration. Ang motivation ay resulta or person's attempt. So very familiar tayo dito sa 5 basic needs from the physiological, the self-esteem, and then the self-actualization. So these needs that can influence a person's behavior. So sinasabi din ni Abraham Maslow, so tayo daw ay tinatawag na wanting animal. Okay. So human desire is satisfied. Another one arises. Ayan. So kapag na-satisfy daw natin yung isang needs natin, mag-a-arise na tayo o pwede na tayo mag-come up doon sa kasunod na needs natin. So kaya tinawag siyang hierarchy of needs. Kaya sunod-sunod siya from bottom, paakyat tayo ng paakyat. Okay? And to aspire for actualization, the individual moves forward toward growth, happiness, and satisfaction. Ayan. So dito, merong mga konsepto din na ginamit si Abraham Maslow. We have yung tinatawag na motivation and the meta-motivation. So pag sinabi nating motivation, ayan. So this refers to the reduction of tension by satisfying the deficit states or lacks. Okay. So ito yung tinatawag nating D needs. This entails the D needs. So pag sinabi nating D needs, these are the deficiency needs. Okay. So ganun niya kasihin natin, meron tinawag siyang D needs and we have also the B needs, Ayan. Okay. So dito naman sa motivation, so dito na po papasok yung it refers to growth tendencies. At it entails the B needs or what we call the being needs. Ayan. The meta motivation. Ayan. So hinatin niya yung mga needs natin into two, the D needs and the B needs. So under D needs meron tayong tatlo, the physiological needs, the safety needs, and belonging and love needs. Sa B needs naman, hinatin niya sa dalawa, yung self-esteem at saka self-actualization. So isa-isahin natin under D needs. Ayan. So when we say D needs, this is arise due to deprivation. Deprivation. And are said to motivate people when they are unmet.